Kamusta mga katanim? Isang masaganang araw po para sa lahat at muli na naman po tayong nagbalik upang talakayin ang mga gulay na madaling anihin. At sa episode po natin ngayon, atin pong tatalakayin ang tungkol sa okra. Ang okra na may scientific name na Abelmuscus esculentus ay kabilang sa pamilya ng mga solanaceous. Kilala ito bilang saluyot na bunga sa Ilocano at kaluyot sa Ifugao. Isa itong kilala at karaniwang gulay sa merkado. Ang mga bunga nito ay maaaring kaining hilaw, pinakuluan o pinirito. Nagtataglay ang mga buto ng okra ng dekalidad na klase ng langis at protina. At narito ang mga bagay na dapat tandaan sa pagtatanim ng okra. Una ay ang mga kinakailangan na lupa at klima. Ang okra ay maaaring lumago sa buong taon mula sa mababa hanggang sa gitna ng medyo mataas na lugar na may sapat na patubig. Pinakamahusay na itanim ito sa lupang buhaghag. Sandy loam na may pH na 5.5 to 7 sa mahabang panahon ng tag-init. Pangalawa ay ang paghahanda ng lupa. Maglagay ng organic fertilizer o compost bago araruhin ang lugar na pagtataniman. Gumawa ng linya o plat na may 0.75 metro ang lapad para sa dalawang hilera na pagtatanim na may distansya sa pagitan ng mga hilera na 0.75 metro. Para sa mga malagkit o clay na lupa, dagdagan ng carbonized rice hull o compost at ihalo ng mabuti. Pangatlo ay ang pagtatanim. Itanim ang mga buto ng okra diretso sa lupang naihanda. Upang matiyak ang magandang pagtubo ng mga buto, ibabad ito sa mainit na tubig ng magdamag. Patuyuin ang nakababad na buto. Maglagay ng 2 hanggang 3 buto bawat tudling sa lalim na 1 sentimetro. Distansya na 20 metro sa pagitan ng mga tudling at 25 cm sa pagitan ng mga hilera. Mag-iwan lamang ng 2 punla bawat tudling. Ang mga sobrang punla ay maaaring itanim sa mga tudling na hindi tumutubo ang punla. Ang pang-apat ay ang paglalagay ng pataba. Maglagay ng 5 kilong pataba na vermicompost o commercial na abono kada metro kwadrado. Para sa paupo o basal application, gumamit ng vermicompost o commercial na abono sa dami na 500 gramo kada tudling. Maglagay ng abono 30 days after na sumibol ang mga buto. Ang panglima ay ang pamamahala ng tubig. Diligan ang mga halaman araw-araw o 3 beses sa isang linggo. Kung maaari, gumamit ng patubig depende sa halumigmig ng lupa at panahon. Ang pang-anim ay ang pamamahala sa peste at sakit. Ang karaniwang peste ng okra ay aphids, diamond back moth, whitefly, cotton stainer, mealybug at stingbug. Panatilihing malinis ang paligid upang walang pamugaran ang mga peste. Bunutin ang mga tumubong damo na hindi nakuha sa nakaraang paglilinang. Magtanim ng sibuyas at kusmo sa paligid upang maitaboy ang mga peste. At ang pangpito ay ang pag-aani. Anihin ang bunga 5 hanggang 10 araw pagkatapos ng pamamulaklak o 10 to 12 cm ang haba ng bunga habang malambot pa ang mga ito. Gumamit ng matalim na kutsilyo o pruning shear sa pag-aani. Ang pag-aani ay dapat gawin araw-araw, tuwing madaling araw at hapon kapag wala ng init. Upang mas madali ang pag-aani at makontrol ang mga sakit, tanggalan ng dahon sa pinakamababang prutas sa regular na agwat. Ang pag-aani ng okra ay maaaring gawin 40 to 45 beses sa buong cropping season. At hanggang dito na lang po ang pagtatalakay natin tungkol sa okra. Sana po ay may natutunan kayo. At abangan nyo po ang mga susunod nating video na kung saan tatalakayin natin ang iba pang mga gulay na madaling anihin. Maraming salamat po sa panonood. Ingat!